Hello mga kaibigan, sa ating mga kaibigan mga Pilipino, kung saan man kayo ngayon, sana nandyan kayo sa magandang situation. Alright, so ipapakita po natin ngayon at ang pag-uusapan din natin ngayon ay itong tungkol sa ipinail na kaso kay Congressman Pulong Duterte na talagang marami pong nagdududa. Lahat po tayo mga pro Duterte ay nagdududa nitong na-file na kaso kay Congressman Pulong Duterte na sa ngayon si Congressman Pulong Duterte po ay nasa Netherlands dahig. Alright? So talagang gulat na gulat ang mga Pilipino ngayon na mga pro Duterte. Sabihin natin pro Duterte kasi yung totoong mga supporter, pro Duterte tayo, okay? So, ipinagtataka ng mga Pilipino ngayon, ng mga pro Duterte, kung bakit ilang araw na lang po ang eleksyon ay saka po inilabas itong kaso nila against Congressman Pulong Duterte. At ang nakapagtataka rito, bakit nauna sa CIDG bago po ito na-file sa korte. Alright? So, ito na ngayon ang napakasalimuot na politika ngayon at ang madilim na bahagi ng ating panahon nito sa kasalukuyang liderato ni BBM Marcos. Okay. Maya-maya pag-uusapan natin, maglagay tayo ng komento rito sa mga pahayag ni Pulong Duterte nitong kasong kinaharap niya. Okay? So, panoorin po natin mga kaibigan. Paalis na tayo dito, sabi niya maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, salamat daw. If ever daw, ano pa yun sabi niya? Ikaw naman. Ulawon? Sir, sinabi sa amin sir na hindi naman kami paalisin talaga na or hindi na kami makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon So, sa dalawa na ang Duterte Park. Gano'n na sir. So, ibig sabihin pala, itong interview na to, by the way, papasalamat tayo kay Jewel P. Mix sa kanya po itong video na ito. Maraming pong salamat bro sa allow us na ma-share natin ang video na ito, interview kay Congressman Pulong Duterte. So, ibig sabihin pala, itong mga Pilipino, mga kababayan nating Pilipino na nasa Netherlands dito sa park na ito, ay ililipat sila sa kabilang park para doon sila magtitipon-tipon. Alam nyo naman kasi itong mga kababayan natin sa ibang bansa na talagang tagos sa puso nila ang pagmamahal sa ating mahal na Presidente Duterte. Kaya lagi pong may pumupunta by bus, puno yung mga buses na pumupunta dyan sa park na yan at tinawag na nga ngayon na Duterte Park. Kaya sabi ni Congressman Pulong, magiging dalawa ng Duterte Park, kumbaga. Panoorin natin. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRD at sa pamamahay po niyo. Lusobin na nila. Kanila, kung gusto nila. Nagdoktor lang ito yung mga pulis na yan. Sige, palusob nyo. Wala namang problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Ilusubin nyo kung gusto nyo. Sir, what's your reaction with the statement of Attorney Torion? Sabi nila may tanim kaso daw na Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know, alam naman natin sir na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo. At Okay, saka maganda masaya yung siya. balita. Wala, nagkwentuhan sila matagal. How is Ako, he? nagmamasahe ako eh. Sir, how is he, ma'am? How's your lolo? Actually, physically. He's okay. He's ito actually ay like really apo. healthy.
whenever we talk about you guys being here, he's really, really happy to know about it. And he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, Galing magsalita, may, Thank you. So, may sense of may humor. reaction ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa sa pag-file ng defense about jurisdictional? Dili na mo na kung istoryahan sa sulod. So, kay Bagay, may bawal niya nakamonitor sa mo ang pag-usapan meeting. So, kasi legal yan eh. ginagi-inform namin daan na isa niya gabantay na dili pwede istoryahan ng Tama, tama. within sa kaso niya. Unsa reaction ni dating Pangulo sir sa fierceness ni VP Inday ngayon sir during his campaign? Katawa lang man. Katawa na So, siya. every time akong i-mention na mangitag-away si Inday, hindi ko na siya makatawa. So, ako lang po sa punta. Sa message niya kay Mayor Baste, sa message niya sa iyang mga apo nga nidagan pagka-congressman o councilor. So, nasa iyang mga message, pero di na pesulti na din. Yes, Sorry lang. No problem sir. So, Sir, okay. ingon po din siya na kaning nahitabo sa iya it is for the Filipino people and his country, walang personalan. Trabaho lang daw. Sir, may reaction ba si Tatay Digong sa statement na sinasabi nila na the next person daw to be jailed sa ICC si VP Inday? Okay ramang gani kami tanan na lang para diha namin tanan pamilya. Security Teka, parang may problema. libre kaon, libre man tanan. Okay kayo. Diha namin tanan pero kung mama murag di masugot. Ako okay ra. How about sir yung sinasabi nila na ni VP before na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Is it Sana the ang same? makatupag ang korte ra gyud. Dili ko mga dayag, hindi ko katubagan. But is he not saying the same sir? Mataw na siya. Unsa na may kaso, mo igor kung sulti, di pwede istoryahan. Okay. Tama rin, Between tama him rin. and the lawyers. Kasi Wala legal pilabo. basis yan eh. How are you feeling now sir? Okay na ba? Ako? Gwapo kaya po. Gutom na. Wala kong litawan. Okay. Ay, so, additional, kasi sa survey karon sa Davao, Building ako, kay kasuhan naman. dili. 90% ang imuhang rating tapos sa kalaban 4%. Kasuhan naman, no, pantay na na, 50-50 na na. Believe sa ko, tulog ka bulan ng investigasyon. So personally sir, as the son of the former president and congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Manay ginampo na to Kakauwi Ginoo. yan, kakauwi Kaya yan. kung nasa kagipanganak dito mo gusto mamatay daw. Kakauwi yan. So muna yung ginampo sa Ginoo nga unta makauli. So do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you sir. No comment. May iba ka Additional, sir, minsay sa taong bayan as congressman sa Davao. Sa akong mga kaigsunan Dabawenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Ganyan, Sige lang. matagal na pala yan Inyong eh. hagyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala. Mga kaibigan, ganito po yung nangyari. So lumabas pala ngayon, mas nauna pa ata nag-file itong animal na ito na businessman kontra kay Pulong Duterte. Mas nauna pa pala itong na-file doon sa CIDG kaysa mag-file diretso doon sa korte. So makikita natin talaga rito, this is what you call politically motivated. So talagang pinagpaplanuhan nila ang mga Duterte na durugin, pabagsakin. Lagi kong sinasabi ito. Ang plano ng Marcos administration, ang tingin nila sa mga Duterte family ay parang, kumbaga, parang damo. Okay? Di ba yung damo, para mamatay lahat ng damo, isali mo na ang tawag nito yung mga ugat. So, paano yan patayin o durugin yung mga damo? I'm talking about grass.
buhusan mo ng chemical. Halos parang ganon ang pinaggagawa nila sa mga Duterte. Kailangan maubos, mawala sa harang ang mga Duterte para walang makaabot doon sa 2028 election. Pero sa pangyayari ganito na pinaggagawa nila kay Presidente Duterte, I am pretty sure, ako 100% naniniwala po ako pagkatapos ng eleksyon ito, may magaganap na isang malaking rally kontra kay BBM. At nakikita ko na mananawagan ang taong bayan sa kanyang pagbaba. Nakikita ko yan. Ito ngayon, nagaantay lang po ang mga tao sa eleksyon. Kasi alam mo naman, pag magkagulo tayo bago mag-eleksyon, alam nyo na ang gagawin ng Marcos administration. So mga kaibigan, ipinakita natin ang video na ito para maliwanagan po tayong mga pro-Duterte na itong kaso na naipile nila kontra kay Congressman Pulong Duterte ay these are all politically motivated. Dahil, bakit? Ilang araw na lang po, okay? Ilang araw na lang po, mabibilang na sa ating mga daliri, mag-i-eleksyon na. Siguro para sa kanila, maihabol pa nila tong kaso na ito para ma-discourage sa mga tao na huwag iboto si Congressman Pulong. Pero dyan po kayo nagkakamali, mga animal kayo, mga tarantado kayo. Hindi nyo na talaga titigilan ang mga Duterte, pero kagaya ni sinabi ni President Duterte, there will be a time for reckoning. Yan ang pinakamasakit na haharapin nyo mga animal kayo, dahil kung hindi kayo tatablan ng kaso balang araw, mga Pilipino na binaboy nyo, tinarantado nyo, sinaktan nyo, lahat ng nakadimonyohan, mga taong Pilipino ang magpaparusa sa iyo pagdating ng panahon. Alright? Sa mga pro-Duterte, marami pong salamat sa inyo. Invite your friends to subscribe our channel dahil lahat ng inilahad natin dito, lahat ito ay mga kaganapan tungkol po sa ating politika. Kailangan po nating manindigan. Alam nyo naman kung bakit dumami kami ng mga pro-Duterte vloggers, dahil po ang mainstream media ay hawak po ng administration. Kumbaga, bago sila magsalita sa kanilang studio, lahat po yan ay naka-filter. So, nakas-las na po yan. So, sa mga pro-Duterte vlogger, ano pong kaganapan na nakita natin, kailangan maihatid sa taong bayan ang buong katotohanan, at nasa tao na lang kung paano niya i-analyze, iisipin ang lahat ng mga bagay na yan. Pero sa pagkakataong ito, ang mga Pilipino po ay talagang naninindigan, kailangan na may pagbabago sa bansang ito, kailangan makalabas na po tayo sa kuko ng demonyo. Napakadilim po ng ating bansa, papatay na po ang ating demokrasya. Lahat ng mga vlogger gusto nilang ipakulong. I don't know, dahil siguro sabihin na natin yun na yung tinatawag na, dahil sabi ni President Duterte na nabangag na ata. So ayun, yun na talagang yun na talagang kalabasan dyan. Okay, so ganun talagang utak ng tao kapag puno na ng, alam nyo na, tawas, yung ganun. Okay, so mga kaibigan, patuloy sana kayong manatiling manood sa ating channel, and then invite your friends to subscribe my channel. At marami pong salamat. Uulitin ko sa ating mga OFW, naway magandang kalagayan nyo dyan. Lagi kong sinasabi na kung hindi po sa inyo mga OFW, matagal na pong tumaob ang ekonomiya ng ating bansa, dahil ang ipinapadala niyong pera sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, ang tax po nyon, yan na lang po ang kumbaga sa bahay, yung haligi na yan, kahit durog na ang bubong, yan na lang po ang nagiging batayan or hawak na manatiling nakatayo ang ating bansa dahil sa perang pinapadala ng mga OFW. At sa ating mga lolo at lola, sana nandyan kayo sa magandang kalusugan,
Alam ko po marami po sa ating mga lolo at lola na nag-iedad, lalo na nag-iedad ng 70 or 60 pataas. Kayo po ang unang mga teenager na, nakaranas ng martial law noon sa panahon ni Marcos. At kayo po ang may karapatan din at kaya nyo sabihin kung ano ang dinanas ng kadimunyuhan na diktador nitong tatay nitong si Marcos BBM. Marami po salamat sa inyo. Naway nagustuhan nyo itong what you call this video na ipinakita natin dahil gusto lang natin ipakita ang reaksyon, ang sagot ni Congressman Pulong Duterte laban po sa kanyang kasong ifinal po ng kalaban natin ng mga tarantado na mayroon daw grade treat at saka I don't know, ang dami. So anyway, those are all politically motivated. Maraming po salamat sa inyo. Abangan nyo sa ating susunod na vlog. Ilalabas po natin ang pasabog na bomb na inilabas ni, ito ay parang bomb pasabog na inilabas ni Attorney Harry Roque tungkol ito sa gold o ginto na ibininta pala ng mga Marcos, maliban pa doon sa ibininta ni BBM na 250 trillions of gold. Ibang klase ano? Ang dami pala. Ang dami pala talagang gold ang mga animal na ito ha. Okay. So maraming po salamat sa inyo. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. See you next time sa ating vlog. Thank you po.